at kumilos. At ikaw rin po magbigay ng katalinuhan sa mga salitang mahahayag po sa gabing ito, sa aming pong pag-aaral. At nawa ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. At sa iyo po namin, Ama, pinagkakatiwala ang buong oras po. Makikinig po ng iyong mga salita. At humihingi rin po kami ng kapatawaran naman sa aming mga pagkukulang sa mga nagdaang araw at sa buong maghapon. Alam namin na ikaw ang Diyos na mapagpatawad. At dinadalangin din po namin ng mga kapatid na wala po sa sariling tahanan ang patuloy na pangunguna mo at pag-iingat po sa mga oras pong ito. Maraming pong salamat, Ama, at dalangin namin ang magandang koneksyon ng internet para wala pong kadlang sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita. Ito po ay aming dinadalangin, tinihiling sa mga pangyantahing pangalan po ng inyong bugtong na anak si Kristo Jesus. Amen. Salamat po, Brother Francis, sa panalangin. Marahil po ay ibibigay ko na po sa ating pong tagapagsalita, si Brother John Gutierrez. Magandang gabi po sa ating pong lahat, mga kapatid. At ngayon pong gabi ay nais ko pong i-share po sa atin kung meron po tayong mga Bible po ay makikita po natin dito po sa Matthew chapter 17. Siguro po i-share ko din po ang aking pong screen para po makita po natin yung ating pong mga Bible din po sa ating pong mga screen. At kung nakikita na po natin, babasahin ko po. Sabi po dito sa Mateo chapter 17 verse 24, pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang iyong guro? Tanong nila. Opo, sagot ni Pedro. Nang pumasok siya sa bahay, tinanong siya ni Jesus, ano sa palagay mo, Simon? Sino ba ang nagbabayad ng buwis sa mga hari dito sa mundo? Ang mga mamayan ba o ang mga dayuhan? Ang mga dayuhan po, tugon ni Pedro. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi dapat magbayad ang mga mamamayan. 27 po, gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumunta ka sa lawa at mamingwit ka, punin mo ang unang isdang mahuli mo. Ibuka mo ang bibig niyon at may makikita kang isang salaping pilak, kunin mo iyon at ibayad mo para sa buwis nating dalawa. Pagpalain po ang salita ng Diyos na ating pong binasa. Alam po natin ang ating pong Panginoong Hesus nung siya po ay nagkatawang tao at nanirahan po dito po sa mundo. Marami pong himala po ang ginawa ng ating pong Panginoon. Marami po siya na pinagaling po na meron pong may karamdaman at hindi po kaya pong gamutin po ng anumang pong medisina nung panahon po na yon. At minsan kahit po sa panahon po natin ay imposible pong magamot, pero ang ating Panginoon ay marami pong pinagaling po na karamdaman. Marami din pong mga pangyayari, maging po ang mga sakuna, mga bagyo, ang paglakad po niya sa tubig, ay nakita po natin kung gaano po ang kapangyarihan po, miracle na ginawa po ng ating pong Panginoong Hesus. At nandyan din po ang mga pagpapakain po niya ng 5,000 mga lalaki sa pamamagitan lang po ng mga ilang tinapay at ilang pong isda. At dito rin po ay kung titingnan po natin, another miracle. Although kung titingnan po natin, hindi po siya sabihin na po natin kasi parang laki nung pong mga himala po na ginawa po niya nung mga una, pero miracle din po ito dahil dito po sa uli pong binasa po natin, pinamingwit po niya si Pedro at doon po sa bunganga po ng
isda ay meron po siyang nahuling o meron po siyang nakuha pong salaping bilang. At nais ko pong i-share po sa atin ang mga binasa po natin sa gabi po na ito, ang pangyayari po na ito. Kung babalikan po natin ito pong lugar kung saan po nangyari po ito ay dito po sa tahanan. Ang mga Bible scholar ay pinapalagay po nila na ito po ay tahanan po ni Peter. Anong mga una pong mga panahon din po, meron din pong pinagaling po ang sa kamag-anak po ni Peter, ang ating Panginoong Hesus dito po sa lugar po na ito. At kung titingnan po natin, meron pong pumunta po na maniningil ng buwis. Alam po din natin na ang mundo, ang panahon po na yon ay sinakop din po ng Romano. At marami pong buwis na kinukuha po ang mga Roman soldier noong panahon po na yon. At alam po natin na kumbaga po ginagamit po nila yon para po sa mga pagpapatayo, mga kalsada, maraming bagay po. Kaya po marami rin po nung panahon po na yon na galit po sa mga tax collector kasi kahit sila po ay mga Hudyo ay kinukuhanan po nila ng tax ang mga kapwa po nila mga Hudyo. Pero kung dito po sa ating pong binasa, ang buwis po na kinukuha po nila dito ay hindi po ito buwis na hindi po ito buwis na binibigay po sa gobyerno po ng Romano. Hindi rin po ito buwis na galing po o pinatupad ng mga Romano. Actually, ang sabi po dito, buwis para sa templo. Kung babalikan po natin yung background po nito ay makikita po natin sa Exodus para makita po natin chapter 30. Pero basahin ko po yung sa verse 13 kung di pa ako nagkakamali. Or 11. Ito po ang sabi po dito. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pagkuha mo ng census ng mga Israelita, bawat isa'y hingan mo ng pantubos sa kanilang buhay. Ihahandog nila ito sa akin para walang kapahamakang umabot sa kanila habang ginagawa ang census. Lahat ng mabilang ng census ay magbabayad ng kinakailangang timbang ng pilak ayon sa timbangan ng templo. Ang kinakailangan timbang ay katumbas ng 6 na gramo bilang handog sa akin. Lahat ng may 20 taon at pataas ay isasama sa census. Pareho ang halagang ibabayad ng pantubos ng mayayaman at ng may hirap, walang labis at walang kulang. Lahat ng ibabayad nila ay gagamitin sa mga kailangan sa toldang tipanan. Ang halagang ibibigay nila ay pantubos ng kanilang buhay at sa pamamagitan nito ay maalala ko ang mga Israelita. Ang background po ng teksto po na binasa po natin ng mga unang talata po, ito po ay ang kausap po ng Diyos, si Moses. At ina-explain po niya yung pong pagtayo po ng tabernacle. At yung pong mga high priest, yung pong mga garments, at yung pong worship, yung pong mga bagay po na ginagawa po sa loob po ng tabernacle. At sa kalagitnaan po nun ay ang Diyos ay nagpakuha po ng census kay Moses. At nakita po natin, una para maging established po, ito pong sa English po ginamit po yung atonement money. Una, hindi po ito para bilhin po yung kaligtasan po nila. Hindi po ito para i-bribe po nila ang Diyos, no? Doon po sa ibibigay po nila na halaga, amount. Nakita po natin doon sa huling binasa po natin, sabi doon sa verse 16, lahat ng ibabayad nila ay gagamitin sa mga kailangan sa toldang tipanan. Gagamitin po ito para po doon sa mga sacrifice, doon po sa loob po ng tabernacle, yung pong mga kailangan po doon po yung gagamitin po. No? At ang napakaganda rin po dito, ang sabi po kasi, doon sa verse, kailangan po nilang ihandog po yun, ipagkaloob po yun, dahil ang sabi po ng
Panginoong Diyos, sabi po dito sa verse 12, sabi po sa bandang na ihahandog nila ito sa akin para walang kapahamakang umabot sa kanila habang ginagawa ang census. So isa po ito sa utos, law ng Diyos sa bayang Israel. Isa po ito sa maraming kautusan na binigay po sa bayan po ng Israel. Bago pa po yung 10%. Kasi po yung 10% nag-start po yun nung nakuha na po nila yung pong promised land. Pero bago po yun, ang Diyos po ay annually, ito po yung atonement money na binibigay po, kinukuha po sa mga taga-Israelita. At yun po ay utos. Kaya po doon po sa, balikan po natin yung sa Matthew kanina po, yun po yung mga sinisingil po nila sa mga tao po, sa mga Hudyo po, katulad po nung nabasa po natin dito, yun po yung sinisingil po nila. Kaya ang tanong po ng mga naniningil, yung guro nyo ba ay nagbabayad? Kaya parang titignan po natin yung settings, doon po sa bahay po ni Pedro, may pumuntang naniningil. Parang sa atin po, may naniningil po ng mga bills po natin sa tubig, kuryente, parang ganun po yung settings. Kaya parang nagbabahay-bahay po sila at ang sabi po dito, yung guro nyo ba ay nagbabahay ng buwis? Ang sabi po ni Peter 17, opo. Kaya po dito sa verse 26, napakaganda. Ang sabi po dito, ang mga verse 25 muna po. Nung pumasok po si Peter sa bahay, tinanong niya si Jesus, ano sa palagay mo, Simon, sino ba ang nagbabayad ng buwis sa mga hari dito sa mundo? Ang mga mamayan ba o ang mga dayuhan? Actually, sabi po sa English, and when he come into the house, Jesus prevented him, saying, what thinkest thou, Simon, of whom do the kings of the earth take custom or tribute? Of their own children or of strangers? Kasi po yung tinutukoy po ditong dayuhan sa mababaw na salin, hindi po tinutukoy po dito yung parang foreigner na taga-ibang lugar. Dito po kasi napakaganda rin po na kine-claim po ng Diyos na siya po ay anak ng Diyos. Kasi nga nakita po natin yung law kanina do sa Exodus, yun po ay inutos sa mga Israelita. Kaya po dito, tinanong po ng Panginoong Hesus, sino ba yung kukuhanan ng tax? Yung nasasakupan ba ng hari o yung pamilya ng hari? Parang ganun ang tanong ng Panginoon. At ang sagot ni Peter, yung mga strangers, hindi sa family. Kaya dito po pinapakita po ng ating Panginoon, siya po'y anak ng Diyos. At alam niyo po, yung pong kanina pong binabanggit po natin, alam po natin yung pong law, yan po ay tinuturo po tayo kay Christ. Kasi po yung pong foreshadowing po ng ating Panginoon, nakita po natin kanina, bakit kailangan po yung ransom? Ginamit po din sa English po noon, yung ransom. Bakit kailangan yung atonement money? Para masave sila sa salot. Yun po yung isa po sa reason. Kailangan po yung ransom. Yung atonement money, yung mga buwis, or sabihin na po natin na pilak, ginto, na kanila pong ipagkakalob. Kaya nga po nung umalis po sila sa Egypt, matatandaan po natin, kinuha po nila yung mga kayamanan po nila doon. Dinala rin po nila. Hindi there para sa own nila. May purpose. At nakita rin po natin, hindi ibig sabihin po noon ay bibilhin po natin yung ating pong kaligtasan. No. Kasi yun po ay parang yung pong mga ginagawa po ng bayang Israel, yung mga kautusan po nila,
Yan po ay tinuturo po ang ating pong Panginoong Hesus. Kaya kung titingnan po natin, siguro magbasa po tayo ng ilan pong mga talata. Sabi po siguro dito po sa Galatia chapter 3 verse 24. Sabi po sa Galatia chapter 3 verse 24. Sabi po, kaya't ang kautusan ang naging taga-disiplina natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa English po, napakaganda po. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. Yung pong law, siya po yung nagtuturo po sa atin para mag-bring po tayo kay Christ. Kaya sabi nga po sa Colossians, ito po ay shadow. Sabi po dun sa Colossians chapter 2, basahin po natin yung verse 16. Sabi po dito, kaya huwag na kayong magpasakop sa anumang alintuntunin tungkol sa pagkain. Ito po yung mga law. O inumin tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito ay anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Kaya yung pong census, yung pong mga 20 years old above, kailangan po sila na mag-ransom, atonement, magbayad, magbigay. Yun po ay foreshadowing po ng ating pong Panginoong Hesus. Kasi po, ang sabi rin po dito po sa Mark chapter 10 verse 45, sabi po, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Yun po yung message po nun. Katulad po sa atin, kailangan mayroon po tayong ransom para sa kabayaran po ng ating pong kasalanan. Para tayo po ay maligtas po sa kapahamakan. Kung sila po ay maligtas po sa salot, tayo po ay maligtas sa kapahamakan. Kaya lang po, nung panahon po na yun, annually, habang laging may census po ay kinakailangan po nilang ibigay po yun. Pero nung dumating po ang Panginoon, sabi nga sa Hebreo, minsan sapat na po yung pagtubos po sa atin. Kaya alam niyo po, sino po ba yung nagsulat din po? Sabi po sa 1 Peter, di po ba? Si Pedro din po ang nagsulat po nun. Ako po ay naniniwala na dito niya po natutunan po yun sa verse 18 ng chapter 1. Sabi po dito, alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo ng walang kabuluhang paumuhay ng inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasira tulad ng ginto o pilak. Ito po yung mga atonement money po nila noon. Pero hindi tayo doon tinubos. Kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya'y tulad sa korderong walang dungis at kapintasan. Yung kordero, ito pong sinusulatan po ni Pedro, alam po nila po itong mga to. Yung pong mga pilak at ginto na ginagamit po nila na pantubos, atonement money. Yung pong korderong pinapatay po nila, alam po nila yun. At sabi po sa Galatians ni Pablo, ito yung schoolmaster natin para tayo po ay turn to Christ. Napakaganda po nung pong message po dun po sa Matthew chapter 17 na binabasa po natin na ating pong pinagbubulayan. Dahil tunay po na noon pa lamang po ay ang plano na po ng Diyos po sa atin. Ay tunay po na tayo po ay plan to save. At doon pa lamang po, kaya nga mapalad po ang mga Israel. Mapalad po ang bayang Israel. Bakit? Kasi sa kanila po na bigay po yung kautusan. At alam po natin yung kautusan, ito po ay
Hindi para iligtas po tayo, para malaman po natin na tayo'y makasalanan. At sa mga hentil, ito po ay sabihin na po natin, unknown sa kanila yung law. Pero nakita po natin na ang kaligtasan, sabi nga, unay sa mga Hudyo, pero hindi lang po natapos doon, pati sa mga hentil. Ang kaligtasan po ay dumating. Dahil ang ating pong manunubos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na itinubos po tayo sa ating pong pagkakasala. Kaya nakita po natin, ang napakaganda po dito, na ito pong buwis po na ito ay may kinalaman po dun po sa mga sinisingil po sa mga Hudyo. Nakita rin po natin, ito po ay foreshadowing po ng ating pong Panginoong Hesus. Nakita rin po natin dun po sa sinabi po niya, pangalawa, na declare po niya yung sonship. Alam po natin, nung nabaptize po siya, nagsalita po ang Panginoong Diyos, ang Ama, ito ang aking anak. Kahit po dito sa 17, dito po sa unang mga talata, basahin po natin yung pong verse 5. Sabi po dito, habang nagsasalita si Pedro, nilimliman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang present po dito si Moses, si Elias at yung mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Nire-represent po ni Moses at Elijah yung pong law and yung pong prophecy. Kaninang binabanggit natin na si Kristo po. Sabi nga po sa Roma chapter 10 verse 4. Roma chapter 10 verse 4, sabi po dito, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya. Nire-represent po ng law and prophecy si Moses and Elijah. Hindi po nila niresist. Hindi katulad ng mga Pharisees na sinasabi nila, sinisira niya, hindi niya ginagawa ang law. Hindi po. Nakita po natin dahil present po ang sumulat po sa mga law at si Elijah po sa mga prophets. Siya po yung parang pinaka-representative. Nakita po natin yung pong sonship. At sabi niya, hindi ako dapat buwisan dahil ako'y anak. Ay, alam niyo, napakaganda rin po nun. Tayo po, bagamat po si Christ, siya po by nature ay anak ng Diyos, hindi po siya created being, divine. Pero tayo din po, yung doctrine po ng adoption, tayo rin po yung naging anak ng Diyos. Sabi po yan sa John chapter 1, verse 12, malinaw po doon, tayo po yung anak ng Diyos pagka tayo po yung sumampalataya. Sabi po, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Tayo rin po yung anak. Kaya kung doon sa pagbubuhis, hindi na rin po tayo under ng law. Ang mga pagkakaloob, hindi po tayo under ng 10%. Ano po tayo? Katulad po ni Kristo, siya po ay free. Malaya po siya. Kaya nga po doon, hindi ko na kailangan magbuhis, pero nagbigay pa rin siya. Sa atin, ano po yung ngayon? Cheerful giving. Po ba? Hindi na tayo bubuhisan dahil tayo po ay part na ng family. Hindi na tayo under ng law. Dahil tayo po ay part na ng family. Pero hindi ibig sabihin, ang Panginoon, nakita po natin doon. Babalikan po natin yung Matthew chapter 17. Bagamat, kumbaga, free siya na hindi magbayad, ay nagbuwis po rin ang ating pong Panginoong Hesus. Kaya doon sa, sabi niya po dito, verse 27, gayon man para wala silang masabi sa atin. Tingnan po natin. Ibig pong sabihin, yung pong testimony, napakaganda po na pinakita po ng ating Panginoon. Pagamat po, actually kahit si Peter sabi niya, malaya ako. Pero nakipamuhay ako sa mga Hudyo, nakipamuhay ako sa mga Hentil. Anong reason? Para yung Ebanghelyo.
example po yun ng ating Panginoon. Ganun po yung natutunan po niya sa ating Panginoon. At maganda na ganun din po tayo bilang mga anak. Na tayo rin po ay di lamang sa pagkakaloob. Nung minsan nga nabahagi din po natin yung pong Christ-likeness. Katulad po tayo. At ilan lang po yun sa mga katotohanan po na makikita po natin dito po sa mga talata po na ito. At mga practical po na mga ilang practical din po na is ko pong ibahagi po sa atin na makikita po natin dito po ang Panginoon aware po siya dun po sa needs. Bago pa man pumasok po si Pedro, ang Panginoon na po yung pong nag-approach po sa kanya. Although yun nga po, tanong po siya. Pero aware ang Panginoon. Tandaan po natin, hindi po malaking amount. Yun po kasing, dito po ginamit po yung sa verse 17, find a piece of money, take that and give unto them for me and thee. Kasi parang 1.5 shekel. Ang katumbas daw po noon, ng panahon po na yun, yung pong amount po na yun, yung coin po na yun, ay parang 2 days salary ng normal workers. So hindi po siya maliit din na amount, kasi kung 2 days, ay kung ngayon, kumbaga kung minimum po ngayon, siguro mga 1,000 plus. And ganun po yung buwis na yun, annually. Aware po ang Panginoon. Alam niya po yun. Nakita po natin yun. Bago pa man humingi, bago pa man nagsabi si Peter, alam niya na merong ganun. Maaring narinig niya at alam po natin wala pong nalilingid po sa Panginoon dahil siya po ito. Ganun din po ang sinabi po ng ating Panginoon. Bago pa man natin hingin yung ating pong mga kailangan, ay ito po ay alam na po ng ating pong Panginoon. Matthew chapter 6 verse 8. Ito po ay alam na po, ng ating pong Ama na nasa langit. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. At ang napakaganda lang po dito, katulad po ni Peter, lumapit po siya. Minsan po tayo, alam po natin yung ating pong kailangan. Kung dadalhin po natin sa practical, kailangan po natin ng finances, kailangan po natin ng ganito. Kaya kung minsan, hindi po natin alam kung sino po yung ating minsan lalapitan. Lumapit po tayo sa Ama. Sa paanong paraan? Prayer. Napaka-importante po ng pananalangin. Isa, sabihin po natin yung pong ating pong pangangailangan. Kasi po, ang Panginoon po, tumutugon po siya. At kung minsan, unexpected. At tulad po nung ating pong, kaya nga, miracle din po siya. Unexpected po yung pong pagtugon po ng Diyos dun po sa nangyaring event po na yun. Hindi po sinabi ng Panginoong Jesus, ako nang bahala. Mag-relax ka na lang dyan, ako nang bahala. Bagamat alam po natin na ang Panginoon, sila Pedro, yung mga alagad po niya, tinawag niya, I will make you fishers of men. Hindi po ba natatandaan po natin yun nung minsan naging devotion din po natin. At iniwan po nila yung pong mga nets po nila, yung pong mga kabuhayan po nila. Pero doesn't mean, ibig sabihin po nun, inaalis ka na ng Panginoon doon. Hindi po ibig sabihin din po nun na hindi mo na kailangan yun. Kaya anong sabi po ng Panginoon sa kanya? Mangisda ka. Diba ba? Kaya totoo po yun eh. Hindi po ibig sabihin na pag sinabi unahin ng Panginoon, iwan mo na lahat. Ang importante lang po, nandun po tayo, umaapak po tayo, dun po sa salita po niya. Kung sinabi ng Panginoon, mangisda ka, mangisda ka. Natatandaan po natin sila Peter din po. Yung heart po niya, nung pong nawala na ang Panginoon, sabi niya, mangingisda ko.
Ang tanong, may nahuli po ba? Wala. Kasi kung sa atin po natin kukunin, sa sarili po natin kukunin, minsan, yung pagod lang po yung makukuha po natin. Pero, pagka nandun po tayo, nanalangin po tayo sa Panginoon, sinabi natin yung kailangan po natin, bibigay po ng Diyos yung pong resources. Katulad po dito po sa ating pong binabasa, sabi niya, go to sea, throw in a hook. Pamingwit lang po, no? Hindi man yung nets. Kasi tinuturo din po ng ang ating Panginoon dito na pagdepende po tayo sa Panginoon. Meron nga pong yung sinasabing kasabihan na do your best and God will do the rest. Bagaman po tinawag po sila ng Panginoon na I will make you fishers of men. Pero hindi niya sinabi na huwag na kayong maging mangingisda. Ang importante lang po ay nandun po tayo sa will ng Panginoon. At ang Panginoon, siya rin po yung magbibigay po, magpo-provide po ng pong mga bagay po na yun. Sabi nga po sa, alam po natin yung talata po sa Philippians 4:19, my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Nakita po natin yung pong miracle po na yun. Hindi man siya katulad ng maraming isda na nahuli nila noon. Pero ang Panginoon, nagkaloob din po siya sapat dun po sa pangangailangan po nila nung araw po na yun. At ito po yung napakaganda. Pagka nagkaloob nagbigay ang Panginoon, hindi lang siya para sa iyo. Sabi po ng Panginoon doon, di po ba? Para sa iyo at para sa akin. Marami pong experience ang bayang Israel. Huwag kayong kukuwang sobra nung nagpadala ng mana ang Diyos. Pero dahil dun sa greedy, sumuha silang sobra, nasira. Pinapakita po yun na wala po tayong faith. Sabi na ng Panginoon, I will supply all your needs. Meron tayong doubt, meron tayong worries na baka mawala yun. Kaya marahil kung minsan, yung opportunity, tinetake na po natin. Inisip natin pagka kumikita tayo, nagkaroon tayo ng blessing, may sobra. Gagamitin ko pa para sa akin sarili. Pero ang Panginoon, yung tax, para sa kanilang dalawa. At yung reason po doon, para hindi po sila masira yung testimony po nila. Hindi tayo hayaan ng Panginoon na naglilingkod tayo tas sira yung testimony natin. Hindi rin po gusto ng Panginoon po yun. At ang napakaganda nga, matutunan din po natin, yung pong excess po, minsan hindi po excess. Yung po ay mga bagay po na minsan para din sa Panginoon. Para sa pagtulingkod natin sa Panginoon. Para sa gawain ng Panginoon. At kung matututunan po natin yun, ano pong sabi ng Panginoon? I will supply all your needs. Yun po yung hindi nauubos. Mas gusto ko na po yung hindi nauubos kesa dun sa parang marami pero may nauubos. Gusto na natin yung konti pero hindi siya nauubos. Parang yung langis. Konti na lang siya pero di maubos-ubos. Ganun po ang biyaya po. Kaya dito po sa maigli po nating pagbulay-bulay, nakita po natin ito pong miracle po na ito. Bagaman sabi ko nga po, hindi po siya kasing katulad po ng mga miracle na ginawa po ng Panginoon. Pero ito po yung tandaan po natin mga kapatid. Kahit po doon sa simpleng araw-araw po natin kailangan, daily needs po natin, gagawa po ng miracle ng Panginoon. Hindi po kailangan mabigat, hindi po kailangan na grabe yung nangyari po sa atin para ma-experience po natin yung miracle ng Panginoon. Hanggang sa panahon po natin, naniniwala po ako, gumagawa po ng
miracle ang Panginoon. Kahit po dun sa simpleng daily needs po natin, ma-experience po natin yung mga kapatid. Hindi po natin kailangan pong i-worry po yun. Basta ito po ay pagkatiwala po natin sa Panginoon. Dahil dun po sa simpleng needs po nila nung araw po na yon, nagkaloob po ang Panginoon. Although sabi po nila, yung pong mga bagay po na nangyari po na yon ay yung iba, sinasabi po nila na possible mangyari. Anong ibig sabihin na possible nangyari? Na pwede kang makabingwit ng isda dahil minsan yung pong isda nakakakain ng coins. No? Pero bakit siya miracle? Kasi po may sinabi ang Panginoon. Kung ano yung ginawa ni Peter, yun po yung, kung ano yung sinabi ng Diyos, ginawa ni Peter, yun po yung nangyari. Ano po yung sekreto? Trust His Word. Kung nais po natin na ma-experience po yung bagay po na yun. Kaya siguro po, ang ganun lang po yung ating pong may pong pagubulay. Tayo po ay manalangin. Ang namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pangunguna po ninyo sa aming pong naging pagbubulay po ngayong pong gabi. At patuloy na dalangin po namin na sa mga bagay po na amin pong napakinggan. Tunay po na mangusap po kayo sa bawat isa po sa amin, sa mga maaaring makapakinig po na hindi niya pa po alam ang kanyang pong buhay, ang kanyang pong kapupuntahan pagka dumating po ang kamatayan, dahil tunay po na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nawa ay napakinggan po niya na ang aming Panginoon ay tinubos po kami sa aming pong pagkakasala sa pamagitan po ng pagbabayad po niya ng sarili niya pong buhay doon sa krus. At salamat po dahil nakita rin po namin na hindi lamang po kami niligtas sa aming pong mga kasalanan, ang aming Panginoon ay patuloy din po na handa po siya sa amin sa araw-araw po na pangangailangan po namin. Tuloy na handa po siya na tulungan at pagkaloob po ang mga bagay po na kailangan po ng bawat isa. Salamat po at kayo po ang mamuna po sa bawat isa po sa amin. At ang lahat po ng ito ay amin pong hinihiling na dalangin sa pangalan lang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Binabalik ko na po sa ating pong MC. Sige po, maraming salamat sa kapatid na ginamit upang maghayag ng kanyang mga salita. Marahil po ay bigyan po natin diin kung mayroon mga question or karagdagan po ay magbukas lamang po ng kanilang mic para sabihin po ito. Sige po mga kapatid, wala po ba tayong question or karagdagan sa mga kapatid po natin? Sige po, ako po ay naniniwala sa nawa ay naging pagbubulay po ito sa bawat isa po sa atin at maging pagpapala po ito at hamon din po sa bawat isa po sa atin. Marahil tayo po ay magwakas sa isang panalangin kung nandyan po si Brother Anthony ay tayo po ay kanyang pangunahan sa closing prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakabiyayang gabi po na ipinagkaloob po sa amin. Napagbulayan po namin ang inyo pong mga salita. Nakita po namin ang inyo pong dakilang biyaya po kung saan ang pag-ibig ninyo at ng aming Panginoon ay inialay po niya ang kanyang sarili upang kami po ay tubusin sa aming pong mga kasalanan. At kami po ay inyo ng mga anak nang kami po ay sumampalataya sa Kanya.
At patuloy po ang dalangin po namin ang sino man po na aabutan po ng mensahe po ngayon na wala pa pong tunay na relasyon, naway tulungan niyo po siya na makilala po ang aming Panginoong Sus bilang kanya pong sariling Panginoon at tagapagligtas. At maraming salamat po Ama sapagkat ang aming Panginoong Sus ay nagbigay po ng halimbawa na aming pong susundin. At nawa po ang dalangin namin, ang aming mga puso't isipan ay inyo pong pakalinisin, dalisayin. At nawa po tunay nga pong makita po ang buhay po ng aming Panginoon sa tulong at biyaya po ng inyo pong banal na Espiritong nananahan po sa amin. At maraming salamat din po sa anak na inyo pong ginamit sa pagbubulay ng inyo pong mga salita. Maraming salamat din po sa bawat isa na nakibahagi po sa gabi pong ito. At maraming salamat din po sa mga kapatid na kasama po namin sa online. Maraming salamat po at patuloy sa inyo namin pinagkakatiwala ang bawat kapatiran at ang bawat mananampalataya po, ang patuloy na kaaliwan sa family po ni Nanay Lita. At patuloy din po Ama ang patuloy na pangunguna din po sa mga kapatid at pagpapagaling sa mga may mga karamdaman po. At maging sa aming pong pagtulog at pagpapahinga ngayong gabi ay ingatan niyo po at patnubayan po ang bawat isa. Maraming salamat po Ama at binabalik po namin ang mataas na pagpupuri at pagsamba sa tayong pangalan po ng aming Panginoong Sus. Amen. Good evening po at God bless po mga kapatid. Good evening po. God bless po.